Pinagmamalaki ko ito. Ito ang naging pahayag ni Vice Presidente Jody Vance ng Estados Unidos ukol sa tuluyang pagtigil ng tulong militar ng Amerika sa Ukraine. Sinabi rin ni Jody Vance na labis siyang ipinagmamalaki na itinigil ng Estados Unidos ang anumang uri ng pagpopundo sa Ukraine sa kabuuan. At totoo nga ito. Natapos na ng Estados Unidos ang lahat ng natitirang obligasyon mula panahon ni Joe Biden. At heto ang nakakabigla. Ngunit ang ganitong balita ay hindi nagpasaya, kundi biglang ikinabahala ng Rusya. Ipinahayag ni Sergey Lavrov ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya na ito ay isang tusong hakbang sa gitna ng pagkataranta. Dahil dito, inilipat lang ni Donald Trump ang tulong at palihim na naghanda ng bagong alyansang militar kasama ang Ukraine kapalit ng NATO. Sa parehong panahon, dumarami ang balita na sa Europa ay pinag-uusapan ang bagong alyansang militar kasama ang Ukraine. Ukraine kapag umalis si Trump sa NATO, may mga bagay talagang dapat pag-usapan dito. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, ilike ang episode at mag-iwan ng kahit anong comment. Mahalaga ito sa pag-promote ng episode sa YouTube. Mag-subscribe rin sa aking Telegram channel na Pichi News, nasa description ng link. Sige, magsimula tayo kay J.D. Vance, Vice Presidente ng Estados Unidos. Sabi niya, labis siyang proud na itinigil ng Amerika ang pagpupundo sa Ukraine. Iginit niya na isa sa mga pangunahing nagawa ng White House ay ang desisyon na itigil ayon sa kanya ang pagpupundo sa digmaan sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi. Isa sa mga bagay na pinagmamalaki ko bilang kinatawan ng administrasyon ay ang sinabi namin sa Europa. Kung gusto ninyong bumili ng armas, bumili kayo. Hindi na bumibili ang Estados Unidos, ngunit nagpapadala ito ng armas sa Ukraine. Tuluyan na kaming umalis sa prosesong ito at ipinagmamalaki ko yon. Gusto ko lang banggitin na matapos muling maging presidente si Donald Trump, unti-unting itinigil ng mga Amerikano ang direktang tulong militar sa Ukraine. Sa halip, kasama ng NATO ay nilika ang programang Purell na ang layunin ay mabilis na mapagkalooban ang Ukraine ng mga kritikal na kagamitang pandigma ng Amerika na walang katumbas sa Europa. Kasama sa mekanismo ang pagbuo ng prioridad na listahan ng mga napagkasunduang pangailangan kasama ang mga kasosyo ng Ukraine. Ang pagpopondo sa mga pagbili ay ginagawa ng North Atlantic Alliance sa pamamagitan ng pinagsamang pondo sa kadirektang naglalaan ng Estados Unidos ng kagamitan at bala sa harapan. Ngunit imbis na magpasaya, nagdulot ng tensyon at pag-aalala sa Kremlin ang pahayag ni J.D. Vance. Ang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, si Sergey Lavrov, ay biglang naghayag na nais lamang ng Estados Unidos na ipasa sa Europa ang pagpigil sa Russia upang malaya silang makakilos sa usapin ng China. Parang tusong plano, umatras ang Estados Unidos sa suporta sa Ukraine at agad pinunan ng Europa ang mga dating kakulangan mula Washington. Bukod pa rito, biglang sinabi ni Sergey Lavrov na ang lahat ng usap-usapan tungkol sa pag-alis ng Estados Unidos sa NATO at pagtigil ng tulong sa Ukraine ay isa ring tusong laro ni Donald Trump at ng mga Amerikano sa kabuuan. Narito ang sipi mula kay Lavrov. Sa mga interes na ito, sinusubukan nilang pasiglayin hindi lang ang mga diskusyon, kundi pati na rin ang mga praktikal na hakbang tungo sa paglika ng isang anti-Russian na blocking militar na matagal nang inihayag at may partisipasyon ng Ukraine. Suportado na ni Zelensky ang ideyang ito. Ibig sabihin, naiintindihan nyo, dati raw ang mga Ruso ay nakikipaglaban-laban sa NATO, kunyari, pero ngayon, lumalabas na hindi na laban sa NATO, kundi may binubuong bagong alyansang militar. Ayon kay Lavrov, si Kit Kellogg, dating espesyal na sugo ng US President, kasama ang mga pangunahing leader ng Europa, ay tinutulak ang ideya ng bagong alyansang militar na pangunahing kalahok ang Ukraine. Ayon sa kanya, sinisikap ng White House na pasiglahin ang mga talakayang ito at ito ay inisyatiba ng administrasyon ni Donald Trump, hindi ng mga Europeo. Ayon sa subtitle, gusto ng US na ilipat sa Europa ang responsibilidad sa pagpigil sa Russia gamit ang bagong alyansa. Pasensya na, lalayo muna o sa paksa. Natawa ako sa pahayag ng isa pang, alam mo na, payaso mula sa Russia. Ito si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng kalbong diktador ng Russia. Kamakailan sinabi ni Peskov na inuugnay ng mga Amerikano ang pagunlad ng ugnayang pang-ekonomiya sa Russia sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sabi niya, tutol kami dyan.
Sabi niya, naniniwala kami na hindi naman kailangang tapusin ang digmaan para makipagkalakalan sa mga Amerikano. At natawa ako dito dahil napakakatawa-tawa ng pahayag na ito. Pero mukhang iba ang tingin dito ng mga Ruso. Pero natawa ako kasi sinasabi ng mga Amerikano sa mga Ruso na ang mga kondisyon para matapos ang digmaan sa Ukraine ay mga kinakailangang kondisyon para magkaroon ng anumang ugnayang pang-ekonomiya. Kinakailangan talaga. Lumabas si Peskov at sinabi niya, sa tingin namin, hindi naman kailangan. Wala kaming pakialam sa iniisip mo. Talagang wala kaming pakialam. Para saan yung pahayag na yon? Di ko gets. Siguro iniisip ng mga Ruso na napahiya nila ang mga Amerikano. Pero wala namang pakialam ang mga Amerikano. Sabi lang nila, bahala kayo, walang ugnayan. Ayan, pero balik tayo sa mga pahayag ni Lavrov. Idadagdag ko lang na dati nang iminungkahi ni Kit Kellogg ang alyansang militar kasamang Ukraine at tinawag ang Ukraine na mabuting kaalyado. Binanggit din niya ang Germany at Poland na mas aktibo sa militar at iminungkahing isali sila sa isang bagong alyansa bilang alternatibo sa NATO. Pero may mas nakakaintrigang balita na lumitaw bigla. Ayon sa Wall Street Journal, dahil sa banta ng pag-alis ng US sa NATO, palihim na naghahanda ang Europa ng plano para maprotektahan ang sarili laban sa agresibong Russia kahit wala ang mga sundalo at garantiya ng Amerika. Sinusubukan ng mga opisyal na hikayatin ang mas maraming Europeo na mangguna at mamahala sa NATO habang pinupunan ang dating sinusuportahan ng Estados Unidos gamit ang sarili nilang yaman. Layunin na mapanatili ang tatlong bagay kahit umalis ang mga sundalong Amerikano. Una, pagpigil sa Rusya. Pangalawa, pagpapatuloy ng operasyong militar at garantiyang nuklear. Tulad ng alam ninyo, wala pang opisyal na katayuan ng mga planong ito at hindi rin layuning palitan ng alyansa, ngunit nakatuon ito sa pagkakaroon ng planong B. Kung hindi mo naintindihan, medyo babaguhin ko ang pagkakasabi. Ibig sabihin na yon sinasabi ng mga Europeo, ganito, palaging ang pinakaaktibong mga Amerikano ang kasali sa pamamahala ng NATO. Kaya babawasan namin ang mga Amerikano at daragdagan ang mga Europeo. Mas ang mga bansang Europeo na ang mangungguna sa mga pagsasanay militar. Pagkatapos, kailangang agad palitan ng mga Europeo ang resources na ibinibigay ng Amerika. Sige, manatili ang Amerika sa NATO pero minimal lang ang papel, habang ang mga Europeo dapat ang may pinakamalaking papel. Ngayon, tila plano pa lang ang pagbuo ng bagong alyansang militar kasama ang Ukraine. Ngayong araw, may isa na namang summit sa format ng Ramstein na naganap kahit wala ang mga Amerikano. Gayunpaman, opisyal ng pumirma ng kontrata ngayong araw ang kumpanyang Amerikano na Raytheon para magbigay ng modernisadong PAC-2 na misil ng Patriot para sa Ukraine. Halos $4 na bilyong ang kabuuang kontrata at makakakuha na ang Ukraine ng mga misil mula sa bagong pabrika ng kumpanya dahil lumalawak ito. Ngayong araw, nakapukaw ng interes si Ministro ng Depensa ng Alemanya, Boris Pistorius. Sinabi niya na pinapalakas ng Alemanya ang kakayahan ng Ukraine sa malalayong pag-atake, ngunit mas intriguing kung paano nila ito gagawin. Pinalalakas namin ang kakayahan ng Ukraine para sa malalayong estratehikong pag-atake. Makakamit natin ito sa pamamagitan ng kooperasyon ng Alemanya at Ukraine sa larangan ng armas at sa pagtatatag ng isa pang pinagsamang kumpanya para sa pagbuo at paggawa ng iba't ibang uri. Mga drone na katamtaman at malayo ang saklaw. Nakatuon ang mga hakbang na ito sa pagsuporta sa bagong konsepto ng depensa ng Ukraine. Makatutulong ang mga ito na mapanatili at mapalakas ang momentum ng Ukraine. Magagawang ipagpatuloy ng Ukraine ang kanilang depensibong laban lamang sa pamamagitan ng ating sama-samang suporta. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa ating lahat. Sa parehong panahon, magbibigay ang United Kingdom ng hindi bababa sa 120,000 drone sa Ukraine ngayong taon. Ito ang pinakamalaking pakete ng drone na natanggap ng Ukraine mula United Kingdom mula nang magsimula ang digmaan. Kasama sa pakete ang mga long-range strike drone, reconnaissance drone, logistics drone at mga sistemang pandagat. Sa madaling salita, tuluyan ng ginampanan ng Europa ang papel bilang pangunahing taga-suporta ng seguridad para sa Ukraine. Kaya nga, sabi nga nila, makakaraos tayo. Kung ipinagmamalaki ni J.D. Vance ang pag-iwan sa kaalyado sa oras ng pangangailangan, hayaan na lang natin siyang ganun. Umasa tayong matututo ang mga butanteng Amerikano mula sa mga pahayag na ito.
Dito ako maglalagay ng ellipsis. Pero mga kaibigan, gusto kong irekomenda sa inyo ang isang episode sa YouTube na irerekomenda ko ring panuorin ni Donald Trump, ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika, at ang pamagat nito ay tama na ang pagpapanggap na normal. Episode ito ng paborito kong psychologist. Matagal ko na ring inirerekomenda ang YouTube channel na ito. Ilalagay ko ang link sa description. Bisitahin at panuorin ninyo, maganda ang buod kung paano tayong lahat. Palagi nating sinusubukan na mag-adjust sa mga tao sa paligid natin, sinusubukan nating pigilan ang ilang mga katangian natin. At hindi lang yon, sa ganitong paraan ay parang sinasakal din natin ang ating mga sarili. Inirekomenda kong panurin ninyo ang episode na ito. Ilalagay ko ang link sa description at nakapin na komento. Mga kaibigan, bisitahin, panurin at mag-subscribe. Ingat kayo. Paalam sa lahat.